Nandito ako sa kusina. Naglilinis po ako, general cleaning. So, ito na po yung, and then naalala ko, nakita ko kasi itong bay leaf natin, dry na po siya. So, ilagay natin ito sa ziploc bag. Ganyan. Meron po tayo, iuwi natin ito guys. So, na-dry na po siya. So, anyway, meron pong nag-comment, nag-message sa akin, kababayan natin na nandito siya sa Lebanon. And nakita niya daw na, nakita niya daw na bala kong mag-uwi ng laurel. And then, umuwi siya last January sa Pilipinas. Sabi ko, paano ka nakauwi? Sabi ko. Sabi niya, ate, bale, yun na nga, na sabi ko sa inyo na bawal po, hindi makabalik ang OFW pag once na uuwi na sila sa Pilipinas. So, ang nangyari, may kaya ang amo niya at matagal na daw siya dito sa Lebanon, kaya ginawan siya ng paraan. So, enter siya sa Dubai, and then yung may connection ng amo niya sa mga agency, bale from Dubai to here, nakapasok ulit siya. So bumalik po siya. So sabi niya, umuwi ako ng January ate, at nakita ko na nag-iimpake ka ng iuwi mo yung yung laurel. Sabi niya, pwede lang ate, basta ilagay mo sa ziploc bag at ilagay mo sa baggage, kasi nag-uwi din daw siya nung umuwi siya ng January, sabi niya. So bale 2 months siya doon. Nag-message po siya sa akin sa messenger namin. So nanonood daw siya, kaya lang hindi siya masyadong nagko-comment. Ayan, shout out sa you sis. So sabi niya, pwede lang ate, basta balutin mo at ilagay mo sa ziploc bag para hindi mangamoy. Nag-uwi din daw siya ng spices like yung sweet pepper, kasi wala sa atin ang sweet pepper. Binalot niya daw yun ng ziploc bag, tapos nilagay niya daw sa Tupperware na maliit. Yun, pwede daw mag-uwi ng spices, basta wag lang yung hand carry at mga moy. Yun ang sabi niya sa akin, kaya iuwi natin ito guys. At nakalusot naman daw siya. Nag-uwi din daw siya ng olive oil, pero yung ganitong kaliit na bottle, siniksik niya lang daw sa kanyang maleta. Basta balutin ko daw ng mabuti para hindi matapon. Yan ang sabi niya. At naka-impake na din po ako. Yung olive oil, meron na din. Alam niyo, mabango siya. Naiuwi natin. So, anyway, alam na pala ng magulang ko na uuwi kami guys. Pero, ang sabi ng asawa ko sa tatay ko nung nag-uusap sila, kasi nga, yun na nga, hindi nila alam na ngayong summer kami uuwi. Sinabi ng asawa kay tatay, sabi niya kay tatay, hindi sila magkakauwi ngayon, pero sa December. So, ang akala ng tatay ko, sa December pa kami uuwi. Pero alam niya na uuwi na kami. Sabi niya, December, matagal pa. Sabi ng tatay ko. Matagal pa daw, sabi niya. Huwag ka mag-alala, uuwi sila. Kasama ang mga bata. Ayan guys. Tapos mamaya, tignan nyo, okay na ito, marami na din. Wala pang 1 kilo guys, andito pa rin po kami sa Lebanon, hindi pa po kami umuwi. At saka itong vlog namin is talagang 2 days late lang, hindi pa kami nakauwi sa Pilipinas. So today is Tuesday.
Anong month ay day ba ngayon? 27. So, andito pa rin kami. At hindi pa po kasi tapos ang school ng mga bata. At balak ko na pag nasa Pilipinas tayo, mag-live po tayo para alam niyo po. Nandun na po kami sa Pilipinas. So, ito na siya guys. Oh! Hindi, wala naman amoy once na naka-close na siya. Wala. Basta sabi niya, balutin ko daw ng... babalutin ko pa ito guys. Para hindi na siya mangamoy. Tanggalin natin yung air. Para ano. Ayan. Dami na din po akong nabalot. Nilagay ko po siya sa... Hindi ko pa nailagay sa maleta namin. Ayan, nagwawalis pala ako guys. Linis pa rin ako. Kaya lang nakita ko ito. Yan. Hindi ko pa nailagay yung iba. Then ito ang pinagbalot ko. Binalot ko din siya ng plastic. Para hindi... Ito yung olive oil. Magdala tayo. Ayan. Ito yung... napablesan na olive oil para sa tatay ko pag ano, ito pang luto ito. Ayan. So, yung iba na binili ko last time, hindi ko pa nabalot. Yung isang araw. Ayan, sabon at saka toothpaste. Bumili ako ng isang panludlod kasi dalawa lang yung nabili ko last time. At yun, kahapon pinakilo ko kay Mr. ito. So ito, ang last na punuin namin, 18 kilos pa lang siya. Wala naman na kaming ilalagay. Ito, 10 kilos lang siya. And ito, 15. So tanggalan ko ng kahit 2 kilo ito kasi ito yung isang 25 kilos. Bali, 2 maleta siya. Pero hindi eksakto na 25. So ito naman is nasa 23 kilos. So ito na kay Cheyenne, ito na yung bagahe ni Cheyenne. Ito kay Kian at ito naman sa akin. Wala pang, hindi pa siya puno. And then yung head carry namin, ang balak ko magtanggal ako ng tagda 2 kilo dito, pero damit, yung damit ba, tapos i-hand carry namin. Bibili pa ako ng siguro 3 maliliit na ganito. Yung maliliit ba, yung pang hand carry talaga. Mas maliit pa dito eh. Ito yung may maliit. Meron pa isa pala doon. Yun yung i-hand carry namin. Hindi pa yan nakargahan. So, sakto na. Okay na. So, yun guys. Wala naman kaming masyadong dalhin na damit. Yung damit namin. Kasi, tawag nito, siyempre maglaba naman tayo. Ang marami lang kasi is yung iuwi kong mga damit ng mga bata, yung mga pamangkin ko. Yan, kaya puno na po siya. Anyway, mamaya ipagpatuloy natin ang ating pagkilo para matapos na. Para yung day na pag-alis namin, hindi na ako mataranta. Ang hirap din mag-travel kasi kailan ako nag-update sa inyo na uuwi kami. Andito pa rin kami sa Lebanon. Mahirap yung guys, yung mataranta ba, yung the day na aalis ka. Pasensya kung lagi kayong ine-excite. Ano nyo? About sa pag-uwi namin. Kasi gusto ko lang i-share sa inyo ang journey namin hanggang sa pag-departure namin dito. Tignan ko kung makapag-vlog ako sa mga airports. Ewan ko lang kung pwede ang mag-vlog. Basta i-try ko. And for sure mag-vlog po ako sa Philippines. And yun yung alam nyo guys, ikataw ko sa inyo. Doong 2 years ago, basta yung mga time na gusto kong umuwi, nag-i-imagine ako. Tapos, nagsusulat ako sa journal ko kung ano yung gagawin ko pag uuwi ako sa Pilipinas. Until now, kapag nasa mag-isa ako, iniisip ko yun.
alam nyo, yung na-imagine mo lang tapos yun na pala, parating na. Pero ang hirap paghintay ng araw. Yung andyan na pero ang hirap. Alam nyo, parang ang hirap dumating, ganon. So, lahat sinusulat ko kung ano gagawin ko pag umuwi ako. Ganyan. Anong feeling, yung time na mag-impake ka na. Yung ganon. Nakaka-excite talaga. Lata, kasi natin ito. General cleaning na po tayo para malinis ang bahay kahit aalis tayo. Kasi ang asawa ko naman hindi siya makapaglinis. Kaya linisin na lang before aalis. Paliguan ang bahay. Dito sa Lebanon, malinis po ang banyo nila. Hindi, kasi araw-araw po sila naglilinis. Kumbaga, kailangan linisin, kailangan lagyan ng gamot. Kaya pwede kang matulog sa banyo. Kasi malinis siya. Malinis naman. Hi guys, hello po. Ayan, nakalinis na si Mami Laura. At lalabas po ako, punta ako sa market. Bili ako ng ibang gamit namin, pang lunch namin ng mga bata. So, naglalaba po ako. Iiwanan lang natin dyan ang labahan at automatic naman siya. Matatapos na lang, pagdating ko isampay ko na lang. So, samahan niyo ako. Mainit kaya nakaganito ako. Saan na yung sombrero ko? Mahilig po ako mag-sombrero. Tara, samahan niyo ako. Iiwan ko na lang tong camera, guys. Dahil madali lang naman, mabilis lang ako na pupunta. Bili lang ako ng tinapay. Kasi naubusan na kami ng tinapay. Ulam namin. Ewan ko, mag-isip ako habang andun ako sa market. Tignan ko kung ano ang maulam. Kami lang naman ng mga bata. So, ayan. Mamaya ulit po. Andito na ako sa bahay. Bumili pa ako ng ito, yung minced meat, makrume sa Arabic. Beef po yan. Ito, manok. Mag-ulam pa tayo ng manok. Bumili ako ng bread. At saka, snack sa mga bata. Yan. Baon nila bukas. Yung bread, kailangan natin ng bread. Ating ref. Extra. Magpahinga lang tayo. Ilarga ulit. Magluto ng pang-lunch. Alam nyo, mura ang manok ngayon. Ito ay $2. Is 1 kilo. Legs. Dito sa Ahon. Kung saan ako bumibili.
Mura ngayon ang mga manok. $2. Magkano ba yun, guys? Sa peso. 100 plus, no? Diba? Kasi 56 ata ang $1 versus $1 US dollar. So, ito ay $2 sa amin. 1.90. So, bale, dito is nasa 180. Ganon, 180,000. So, $2 yun. Init. Tapos, ito, minced meat. Hi guys, nagluluto na po ako. Ipakita ko lang ang panahon. Umiiba-iba. Yan, naglalaba po ako ng blanket namin. At hindi nakisama ang panahon. Tignan nyo, sobrang init kahapon. Ano? Ngayon, makulimlim po siya. Parang uulan ba? Nilagay ko dito ito kasi puti siya. Yung mga ibon kasi minsan nagtatambay sila dito sa wire. Nagdudumi sila. Yung mga labahan ko minsan nadudumihan. So, mamaya tanggalin na natin ito. Kasi pag puti pa naman siya, mahirap tanggalin. At least, pag meron ito, basahin ko lang and kuskusin. Okay na. So, yun. Ala, ang mga halaman natin sobrang ganda. Yan, tambakan ako ng damit. Naglaba din po ako ng sapatos namin. Kasi ito ang isusuot namin sa pag-uwi. Nilabhan ko na. Ito sa akin. Ito naman kay Cheyenne. Ito kay Kian. Yan. So, nilabhan ko na. Parating na mga bata. Nagluluto na po ako ng rice. Yan ang rice nila. Tata, magluto na ako. Tambak pa ang aking labahan dyan. May isa pang round. Kaya lang walang kuryente. Ala, nawawala na naman si Mami Dora. Ano bang gagawin ko? Mag-ano ko ng laso na pala. Minsan din nakakawala ng hindi ko alam yung ginagawa ko ba. Ito, gisa ko sa laso na. Tapos lagyan ko ng laso na, sibuyas. Yung sinasabi kong laso na. Ito. Lagyan ko ng egg sa top. Igisa ko muna yung minced meat. Masarap siya. Tapos ikain niya ng rice. Kain nila ng rice. Yan guys, ginilin na beef ito. Tapos lagyan natin ng eggs. Ilagay lang natin sa top yung egg. Ganyan. Apat yung ilalagay nating itlog. Lagyan natin ng konting salt, black pepper, salt na. Tapos ikain nila ito sa kanin. Tapos yung tira, ikain nila sa sandwich mamayang gabi. Pero may ubos to guys. Yalla kids! I got down, I pushed him a little, I pushed him like this, and then he started to do like this. He came at me and like, and I did, ليش ضربني؟ أنت بلشت يعني, why did you hit me? I said you started it. Yalla it. Ang pagkain ng dalawa. Free sauce to put on. Yoni. Hello po, andito kami sa labas.
Ito yung pagkain ng mga bata, dinner nila. Ito yung rice at saka laban, yung milk, fresh milk ito. Yung tawag nilang I laban. miss eating this in the Philippines. Wala kasi atang ganito sa Philippines. Ano? Meron siguro pero nabibili yung mahal ata ito, yogurt sa Philippines. Ewan ko lang. Yung Nestle cream ata yung meron. Mamiss nila daw ito. Mamiss daw ni Cheyenne. Miss many Lebanese foods. I put now? Yeah. Ay, take it put. Pinakaano ko lang ito kasi mainit siya. Still hot, mama. No, it tastes delicious when it's hot. Where's your mommy? Welcome, mama. Sa 10. Kian, yala Kian. So delicious. I should start eating this every day. You like it? Because especially now it's cold. Ay, it's I hot. will eat this in the last day here. No, you know what? We Mm. will eat all the Lebanese food 1 week before we travel. Or maybe 1 day before. Rice and Leban? Yes, yan lalikan kain. Sa kanyala put more, mama. Mamaya ako maglakad ng mga aso, medyo fresh. Ngayon, it's still hot. So hot. Yes, hot. Mainit ngayong araw. Don't forget to get food for the dog. The wind. Ah, the one in Star? We pass by there. The wind is dust. That's why it's hot. The wind is dust. Ayan, kain. Go eat there, mama. Better you eat with the table. Mm-mm. You comfortable yan eh. Okay. Green. Yan kasi nakaka-refresh siya. It's Yan, put red, more if you not want. green. Nakaka-refresh. Green. Yala, eat now. You want more rice? Yeah. Yala, go put. Ayan, kumakain sila. Ubusin nila ito, guys. Nakaka-refresh kasi ito. At saka okay ito kasi calcium, alam nyo. Ang mga Lebanese, mahilig po sila sa ganito. Yogurt, laban. Ayan, kakainin nila ito. Pure ito, ng gatas.